Hello! So today we will talk about articles. Ang articles ay ginagamit siya for nouns. Usually, makikita mo ito bago yung noun. Articles ay yung word na an, tapos the. Example, the hospital is near the church. The hospital is near the church. Yung article na gamit dito ay the. Next, a historical event is worth recording. A historical event is worth recording. Yung article na gamit ay a. There are two types of articles, the definite article and the indefinite articles. Yung definite article, ine-emphasize yung pinag-uusapan or yung tinutukoy ay specific. While yung indefinite naman, ine-emphasize na isa ka sa mga pinag-uusapan. Malalaman mo na indefinite article kung ang purpose ay to inform lang. Example, that is the chair. Definite article kasi the. That is the chair. Tinutukoy niya yung upuan. Sinasabi niya na, ito yung upuan na sinasabi ko. Sa word na the, ito yun. Diba? So, that is the chair. So, sa indefinite naman, that is a chair. That is a chair. Yan ay upuan. Yan ay upuan. Yun yung ibig sabihin niya. Nag-i-inform lang siya na, yan ay upuan. So let us head to the first one. Definite article the. Ginagamit yung word na the bago yung noun, kahit plural, singular, or uncountable pa ito. Ang gamit kasi ng article the ay to point something. May tinuturo ka or tinutukoy. Let us head to the examples. Bring the Maybelline lipstick for fun. Specific na lipstick ang tinutukoy. Gusto ay Maybelline. Next. Is that the girl who hurt you before? May tinutukoy ka na specific na babae, yung nanakit. Pwedeng tinuturo mo siya sa oras na yon. Next. Are you the friends of that girl? Notice na the yung ginamit and followed by plural, friends. Diba? Nagtatanong siya kung kayo ba yung kaibigan ng babae? Next one. Did you know the pain she has caused? Notice after yung word na the is uncountable noun. Di ba hindi natin kayang timbangin yung sakit? Di mo masabi na 60 kilogram yung sakit. So, consider siya as uncountable. Pero nabigyan siya ng emphasis kung gaano kasakit yun. Kasi dahil sa word na the. Now, the indefinite articles. Mayroong dalawang indefinite articles. Alamin natin kung ano sila. Yung first na indefinite article ay the word a. Ginagamit siya if ang kasunod na word ay nagsisimula sa consonant or consonant sound. Example, bring a lipstick for fun. Remember yung first example na lipstick. Notice na yung ginamit dito ay a, hindi the. Kasi ini-inform lang na magdala ka ng lipstick. Any lipstick will do for fun. Next, she is a student. Dito, clear na a yung gagamitin dahil yung kasunod ng article ay consonant. Ano yung consonants? Diba ito yung B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, and Z. Next, I study at a university. This example shows na kahit vowel yung kasunod, article a pa rin ang gamit. Diba the way you pronounce university, the starting word starts with letter Y. Pag pronounce mo siya, university, diba? Yung tunog ng Y, diba? So, university. Now, the indefinite article an. Ito ay kabaliktaran ng article a. Dahil this article is specifically used kasunod ng word na nagsisimula sa vowel or vowel sound. Example,
Bring an umbrella tomorrow. Yung word na umbrella nagsisimula sa vowel. 'Di ba yung vowels A, E, I, O, U? Tapos aside from that, tunog vowel din siya, 'di ba? Umbrella, 'di ba? Kasi hindi naman pwedeng sabihin na umbrella, 'di ba? Kahit yung ano diyan, basa diyan sa letter U ay nagsisimula sa letter Y pag pronounce, yung tunog niya naman, phonetic sound niya ay Okay, let's recall yung sounds ng vowel. Vowel A is A. Di ba yung sound ng vowel A? Yung vowel E naman, yung sound niya, E. Di ba? Yung I naman, yung sound niya ay E. Yung O naman, yung sound niya ay O. Yung U naman, ang sound niya ay O. What an awesome trip! Katulad sa first example, pasok to dahil yung word ay vowel na nagsisimula sa letter A. Tapos yung sound niya, vowel din. Di ba yung tunog niya? O. Awesome. Next. I'll be back in an hour. This one is different. Consonant siya pero yung gamit ay an. Dahil tunog niya ay vowel. Di ba pag binasa siya, dapat silent H yung hour? Di mo siya pwede basahin na hour. Dapat ang basa ay hour. Nagsisimula sa vowel A. So that is all for today. Thank you for listening. I hope that you'll be able to catch up for our next lesson. Bye!